Ito po ang atin po mababasa in the book of Daniel, chapter 6, verse 10 to 11. Now, when Daniel knew that the document was signed, he entered his house. Now, in his roof chamber, he had windows open toward Jerusalem, praying, giving thanks before his God, as he had been doing previously. Then, this man came by agreement and found Daniel making petition and supplication before his God. Sa Tagalog, nang malaman ni Daniel na nilagdaan na ng hari ang gayong kautusan, umuwi siya, lumuhod siya na nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan sa may bukas na bintanang nakaharap sa Jerusalem. 3 beses niyang ginagawa ito sa maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway. Nang makita siya na nanalangin, siya ay kanilang isinumbong sa hari. Purihin ka, aming Diyos na dakila. Salamat po, Panginoon, dahil sa iyong pong biyaya, sa grasya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kami po ay iyo pong hinango mula sa lusak ng kasalanan. Kami, Panginoon, ay iyo pong binigyan ng pagkakataon na kami, Panginoon, ay makapaglingkod sa iyo. Ayon po sa iyo pong kalooban. Salamat po, Panginoon, ng maraming o Diyos, sa iyo pong pagsama sa bawat isa po sa amin, lalo tigit sa Pantas Ministerial Association, sa mga miyembro ng mga pastor na naririto, sa mga officers, Panginoon. Nakita po namin, Panginoon, kung paano ka po gumalaw sa aming po mga buhay, sa aming pamilya, sa ministeryo, Panginoon, na iyo pong ipinagkatiwala sa bawat isa po sa amin. Salamat po dahil sa iyong galaw at kilos sa buhay po namin, nakita po ng mga tao ang aming pong pagiging kakaiba sa kanilang pong harapan. Ang aming panalangin, patuloy mo po kaming puspusin ng iyong kapangyarihan upang sa ganon, Panginoon, ang katangian na ito ng pagiging kakaiba sa paningin ng mga tao ay maranasan ng bawat sa pusamin patuloy at lalong nakita ang timyas ng iyong pong kapangyarihan, ng iyong galaw at kilos sa buhay po namin. Habang binubulay po namin ang iyong mga salita, hayaan mo po, Santong Espiritu, ikaw po ang siyang gumalaw at kumilos sa aming pong kalagitnaan. Sa iyong papuri, sa iyong kaluwalhatian, sa iyo ang kadakilaan. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. At minsan pa po, ibigay natin yung palakpak para sa Panginoon. Hallelujah! Upo na po kayo. Making a difference. Okay? Okay lang. Kasi sa amin, ano ba naman? Okay lang po, ano? So, merong isa pong kasabihan. Only one life will its soul be passed. But only what is done for Christ will last. Isang buhay, pahiram sa atin ang ating mapagmahal na Panginoon. Darating ang araw, mawawala ito, kukunin ito ng ating Panginoon. Pero, lahat lamang ng mga ginawa natin para sa Panginoon, ito po ay mananatili at mananatili
mananatili magpakailanman hanggang doon sa kabilang buhay. Pwede palakpakan natin ang Panginoon po lahat. Hallelujah. Sa manual po natin, umpisahan ko po, yan po sa, sabi nga, everyone has the power to make difference. Amen? Lahat po tayo ay meron po kakayanan, may kapangyarihan upang tayo po ay maging kakaiba. Amen. Amen? Hindi basihan ng pera. Amen. No? At lalong magiging maganda kung ikaw ay may pera. Amen. Amen? Lalo kang makakagawa ng mga mabubuting bagay para maging kakaiba sa mundong kakaiba. Amen. Amen? Ang banta sa loob ng 5 taon, nakita po natin na ito po ay naging kakaiba. Amen? Naging kakaiba sa mundong kakaiba na ating pong ginagalawan. Amen. Kaya naman napakalaki ng hatak, parang batubalani, na kung saan ang mga lingkod ng Panginoon ay naiinganyo, amen, nahahata na sumama dito po sa pantas. Bakit? Kasi po, kitang-kita po natin yung pong mga naging karanasan ng mga magigiting na lingkod ng Panginoon. Pastor Renato, amen, nabayaran ang kanilang lupa sa NHA. Wow. Diba? Amen. Panahon pa ng pandemic, ano? Pastor Marlon, yung simbahan nila, napakaliit dati. Pero ngayon ay fully air condition, nakabili na higit na 1 million ang halaga ng lupa. Hallelujah. Amen. Nakita yung ibahin, Pastor Ada. Amen. Diba? Talagang kakaiba. At ang pantas ay talagang lumalaka sa pagiging kakaiba. Amen. Amen? Hallelujah. So, huwag ninyong maliitin ang inyong mga sarili. Wow. Merong tayong malaking Diyos na Amen. merong magagawa sa bawat isa sa atin ayon sa ating sariling kakayanan sa biyaya at grasya ng ating Panginoon. Hallelujah. Nagsisimula pa lang tayo, yung kaya alam kung kayang punin ng 45 minutes. So, start where you are. Amen? Amen. Sa mga nagsisimula, magsimula ka. Yes. Susa ka na. Hallelujah. Pastor Angeles, nasa multi-purpose ka ngayon. Amen. But by the grace of the living God, Yes. mark my word, maging faithful ka lang. Amen. Tama ba? Start where you are. Amen? Use what you have and do what you can. Amen. Amen? Amen. Kung anong meron ka, yun ang gamitin mo. Hallelujah. Kung anong kaya mong gawin, yun ang gawin mo. Kasabay ng pagsandal sa ating mapagmahal na Panginoon. Amen. Amen? Hallelujah. Sabi nga po, because a small act of kindness can make a big difference in one's life. Small act of kindness can make a big difference in one's life. Amen? Amen. Maliit na hakbang, maliit na tulong mula sa iyong puso. Pag itinulong mo yan sa kapwa, nagmamarka sa puso ng tao. Yes. Hallelujah. Bawat maliit na bagay. So, huwag tayong manghinawa. Minsan lamang ang buhay natin dito sa mundo na ito. Hallelujah. Grab the opportunity. Amen? Amen. That the Lord
our God has given each every one of us, do a little thing. Amen? Amen. At yun po ang simula for you, your life, our life, to make a difference. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Let God be the glory. You don't have to be great to start. Amen? You have to start to be great. Hindi mo kailangan maging malaki ka agad, malaki ka. No? Para magsimula. Simulan mo na ngayon. Yes. Amen? Amen. Magtanim ka na ngayon. Amen. Gawin mo na ang mga bagay na pinagagawa sa iyo ng ating mapagmahal na Panginoon. At inuulit ko, sabi nga kanina, 1 Corinthians 15:58. Finally, brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know, that you labor in the Lord, our labor in the Lord is not in vain. Yes. Amen? Amen. Aani ka sa mga pagpapagal na ginagawa mo. Amen. Akala mo lang, wala. Di pa nararamdaman ngayon. Pero, that is the principle. Sowing and reaping. That is universal principle. Amen? Pag-usapan ko natin sa tema, how should we live differently in a different world? Paano po tayo mabubuhay o mamumuhay na kakaiba sa mundong kakaiba? Amen? Tatlong C ang pag-usapan ko natin. Pwede po natin sipatin sa Tagalog. Yun nga, paano tayo magiging kakaiba sa mundong kakaiba? Ang hinango po natin na talata galing po sa Daniel Kapitulo 6. Actually, context from verse 1 to 28. Kinuha ko lang yung gitna, pero sisipatin po natin ang pagbuwang ng kwento. Amen? 5:45 ako humarap ng microphone. Kasi medyo na, allergy ako kaya. Pag nakaharap ko ng microphone, nakakalimutan ko oras eh. Okay. So, how Pantas members live differently in our different world? Paano na po ang mga Pantas ay mabubuhay ng kakaiba sa mundong kakaiba? Amen? Dito po, unang puntos hango sa talatang 1 hanggang talatang 4 ng Kapitulo 6 ng Aklat ng Daniel. Na kung ating titignan, pwede basahin natin. Ano yan? Nakalagay sa plan. Nasa iyo. Amin. Pero basahin mo parang English. okay. Hindi, 10 yan eh. Verse 1 hanggang 11, hanggang 4. English Bishop. Pastor Dali, ikaw ang mumasa. Sa English. Chapter 6. Daniel chapter 6 verse 1 to 4. Tama po, Bishop. Verse 1 says, it pleased Darius to set over the kingdom 120 straps to be throughout the whole kingdom and over them. And he came to the Ancient of Days. Three high officials, whom Daniel was one, to whom this satrap
should keep account so that the king might suffer no loss. 3. Then this Daniel became distinguished above all the others, high officials and satraps, because an excellent spirit was in him, and the king planned to set him over the whole kingdom. Verse 4. Then the high officials and the satraps sought to find a ground for a complaint against Daniel with regard to the kingdom, but they could find no ground for complaint or any fault, because he was faithful and no error of fault was found in him. Thank you. So, Danny, dito po sa unang talata na yan, nakikita po natin ang kwento. Sila po ay nasa isang kaharian, excited po sila. Pero pagdating po doon sa kaharian, meron po mga governor, 120 sila. At 3 silang napupusuan na angat, bantog. At naisip ng hari na si Daniel ay i-promote. Amen? Na si Daniel ay itaas ang rango. So, nung malaman ng mga kasamahan ni Daniel, nainggit. Tama? Lamang nainggit, nag-isip ng paraan para hatakin pababa si Daniel. Yun ang unang senaryo ng kwento na ito. Pero kung titingnan po natin, ang unang pong puntos, consistent character. Paano po tayo magiging kakaiba sa mundo kakaiba? Sabi nga po, consistent character means the quality of being reliable or steady in behavior. Mahalaga po pala ang character. Marami pong nababalang ang pag-angat because of bad character. Amen? Amen. Amen. Pero sa kwento na ito, in spite na si Daniel having a good character, hindi pa rin maiaalis ang mainggit ang mga tao sa kanya. Amen? Amen. At dahil naiinit ang mga tao, ayaw nilang ma-promote ang Daniel sa isang napakagandang posisyon. Nagko-conspire sila, nag-iisip sila ng mga hambang para hindi matuloy ang plano ng promotion. Pero, kung ating titignan, sa kabila ng kanilang mga paghahanap ng mga pangit na mga pag-uugali sa buhay ni Daniel, wala po silang makita. Amen? Walang sablay. No? Having a good character in the eyes of every satraps and governors in connection to character. But in connection to his relationship with his God, nakakita ng bukas. Amen. So, Daniel was consistent in his good character. Tayo po, mga Daniel at Daniela, sa ating pong kapanahon, are we consistent? For you, for me, to have a good character. Baka mamaya ay nagdadrive ka lang dyan eh. May nag-cut sa'yo. Bigla mo nalang minura. Hello? Kasama mo pa yung mga mahal mo sa buhay. Narinig nila. No? Si daddy, si tatay, bumigay. Ayun eh. Amen. Di ba madaling nakakaano kapag may nakaasar sa'yo? Lalo sa Diyos, ano? Minsan mga
Sama natin sa church. May mga pasaway. Tayo mga pastor, di ba? Ang dami natin mga miyembro na pasaway. Tama ba? Tama po. So, kapag ka ikaw ay nagpa-apekto sa kanila, madadami pati karakter. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Baka mamaya yung iba sa atin, mabalitaan na lang natin, naghubad ng pagiging pastor at binondyakan. Yun ang aasa. Meron ba may ang ganon? Nagkakalabasan po ng karakter sa panahon na ulitin ko. Nagkakalabasan ng karakter sa panahon ng may struggle. Tama? Exactly. Pag walang struggle, okay lang yun eh. Madali lang yan. Hello po, how are you? God bless you. Hallelujah po. Eh, nung asalin ka, what happened? Kalimot. Nung galitin ka, may narinig ka. Di ba bumibigay? Sino sa katabi mo, huwag kang bumigay. Huwag kang bumigay. For you to make your life a different. Amen? Amen. Huwag kang bibigay. Wait na, lumabal tayo. Sabi nga, now Daniel was distinguished or distinguishing himself among the administrators and the satraps by the exception that the king planned to set him over the whole kingdom. Amen? Ano ibig sabihin ng distinguish himself? Andyan. Meaning, set oneself apart or excel in a particular field. Excellence. May talent ka? Not enough yung nasa kalagitnaan ka lang. Nagpastor ka? Huwag mong hahayaan na ikaw ay nasa mababang level. Excellence. Amen? Amen. Hindi naman nakasenso ang business division ni Pastor Aga eh. Kung hindi nag-excel ito sa business na yan eh, di ba? Ang dami natang may business na ganyan, pero nababankrupt. Tama? Tama. Nag-excel. Lahat ng larangan. Pagpapastor, kailangan mo mag-excel. Huwag mo hayaan na ikaw, ibibidyong pastor lang. Hallelujah. Hello? Pagbutihin. Kaya yung pangarap ng Pantas, pangunahin ang hikayat at tumulong sa mas, pamamagitan ng pag-aaral. Pag-aral ka, alam mo sasabihin mo. Hindi ka takot. Amen? Amen. Pero pag hindi ka aral, di mo alam kung sasabihin mo. Amen? Tama. Kaya pagbutihin po natin ang ating mga pag-aaral, pagpapakalalim sa salita ng Diyos. Hallelujah. Upang tayo po ay lalo maging kagamit-gamit sa ubasan ng ating pong Panginoong Diyos. Amen. Exceptional qualities, referring to outstanding characters. Amen? Talented ka na. Matalino ka, magaling ka. Maganda pa karakter mo. Matindi, di ba? Making a difference talaga yun. Kasi maraming matatalino, yabang. No? Different talaga. Diba? Meron naman, merong karakter. Pero, mahina ang ulo. Meron ba? May ganon? May tama. Mahina sumagap. Eh dito, kaya kakaiba talaga ito eh. Di ba? Having a good character, talented pa, no? Maraming alam, nag-excel. At ito pa yung pinakamatindi. He had an excellent
ordinary spirit. Wow. Wow. Yan pala ang sikreto niya eh. No? Napakahalaga yung espiritu na yan. Na lumulukop kita niyan. Isang may mga Kristiyano, lumulukop eh. Di bang espiritu eh. Hallelujah. Espiritu ng galit, espiritu ng sama ng loob, espiritu ng hinanakit, Oh. espiritu ng kalokohan. Hallelujah. Diba? Paano ka mag-excel? Paano magiging kakaiba ang buhay mo? Kung hindi natin hinahayaan ang banal na Espiritu Santo ang siyang pumatnubay, maghari, mag-rule sa atin, no? Gumalaw sa ating mga buhay. Amen. Consistent character. Ang resulta is promotion. Amen. Yun ito yung gustong umangat ang buhay. Amen. Yun ito yung gustong lumago ang ministry. Amen. Amen. Sino nito yung gustong ibuhos nila ng pagpapala sa kanya? Amen. Sapo na tayo sa tatlo na ito. Okay na to. Pwede na tayo iligit. Okay na, di ba? Sabi nga promotion comes not from the east nor to the west. But promotion comes from the Lord our God Himself. Amen? Pag nasa atin ang mga katangian na ito, sure ang promotion. Hallelujah. Sure ang pag-unlad ng buhay. Hallelujah. Sure ang tagumpay ng mga ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng mapagmahal na Panginoon. Amen. Glory to God. Oh. Tatingin sa mga Malawa na, sige na, bilisan mo. Number 2, consistent commitment. Consistent character, consistent commitment. Hallelujah. Sir Aga, tayo nagsimula sa biyaya ni Lord. Amen. Diba? Tatlong pantas. Hanapin mo isang pantas. Absent ka rin eh. Diba? Pero, yun nga, commitment. Ang ibig sabihin ng commitment, state of being dedicated to a cause, to activities, or organization. State of being committed. Amen? Amen. Alam niyo po, nagkakasal din ako eh. Yung pong commitment, mahalaga sa mag-asawa. Yung vow, yung mga sumpa-sumpa na yan, di ba? Pero nagkakasubukan ang commitment pag may trouble, Tama. pag may struggle, Tama. pag may problem. Tama. Nagsama na kayo, nakita mo ugali, di ba? Alakas pala maghilig. Nagtanggal ng medyas, ang baho pala ng paa. Ayaw na. Hallelujah. Ang commitment, Hallelujah. mananatili ang commitment at nasusubok ang commitment sa panahon na ikaw ay nakakaranas ng hindi maganda. Amen? Sa mga kasama mo. Pero if you are still committed for that cause, for the sake ng samahan, for the sake ng iglesia, you are still committed to the church, of course, for your family, for fantastic ministerial association. Amen? Hopefully, by the grace of God, malayo ang ating mararating talaga. Amen? Malayo ang ating mararating. Punta na Taiwan, sa susunod ka na yun. Israel. Wow. Hallelujah. Prepare na kayo. Nandiyan tayo eh. Yun ano, pagulusog. Paangat. Diba? Ang buhay natin, paangat ng paangat eh. Ang ministeryo, paangat ng paangat. Kaya, dikit lang po kayo sa pantas. Ano yun talagang
kung paano gumalaw ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Yung mga yung mga nakadikit talaga. Hallelujah. Di ba na? Yung nakadikit talaga. Pero yung didikit, aalis. Yan lang. Didikit, nag-observe. Tinitingnan, ano meron dyan? Ano pakinabag ko dyan? Hallelujah. Ano mahihita ko dyan? Yun yung ministry. Ano makukuha? Dapat. Di lumalang. Hello. Maging dedicated po tayo. Kasi magandang pangitain ng pantas. Yes. Okay. Establish a statute and enforce an injunction that anyone makes a petition to any god or man aside from the statute for 30 days shall cast into the lion's den. No? Kung kayo si Daniel, ano ang inyong magiging tugon? Nagbigay ng decree, naglapat ng decree, for 30 days, walang pananambahan. Walang prayer meeting. Wala. At pagtunog ng kampana, labas lahat. Sampahin ang libuto na pinagawa ng hari. Ano magiging tugon na? Lord, 30 days naman eh. Yan ba? Are you still committed? In your relationship with God? Yes. Naglalaban dito, dalawang gobyerno. Gobyerno ng gobyerno. Ang hari, may batas, bawal. Gobyerno ng Diyos. Amen? Alin ang susundin natin? Pinapakita na ni Daniel eh. Dapat ganun tayo. Hallelujah. Handang mamatay. Amen. Handang ipakipaglaban. Amen. Amen? Kung ano man pananampalataya meron tayo. Ang sabi niyang talata sa verse 10, when Daniel knew that the decree was signed, ano kaya ginawa? He went home, knelt down, kneeling on his knees, and prayed. Amen? Nakakalungkot ko minsan. May mga miyembro tayo. Brad, sister, bakit di ka nakapagsimba? Kaya di nakapagsimba, may problema ka. Tama. May mga ganun. May tama. Pero alam niyo po ba, si Daniel, nakaharap sa matinding problema. Mabigat na problema. A matter of life and death. Amen? Ang naging tugon niya sa kautusan na ito, i-disobey ang utos ng hari. Amen? Bakit? Kasi mas mahalaga para sa kanya ang kanyang relasyon sa Panginoon. Amen? He knelt down, he went home, he prayed. Para baga ng prayer niya eh, hey God, oh hello God, I have a big problem. Yan ba nag-pray na ganyan? Tama ba yung prayer na yun? Hello God, I have a big problem. Tama naman eh, prayer yun, di ba? Dulog kay Lord ating mga problema. Pero sa kabila po ng panalangin na yun, hey, problem, I have a big God. Amen. Hey, problem. Nakaalam mo lang yan. Basta yun ang tugon. No? Be consistent to our relationship with our God. Amen. Because it is the Lord our God ang nagbabantay sa atin. Hallelujah. Amen? Amen. At siya ay nakatunghay sa atin. Amen? Amen. At kapag ikaw ay nagtiwala sa Kanya, meron siyang
kayang gawin na hindi mo kayang gawin. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, pangatlo na. Consistent confidence. Wow. Amen. So, dahil nga nag-pray siya, nanalangin siya, binabantayan pala siya. Amen? No? At dahil binabantayan siya, ano yan, may CCTV? Wala pa, no? Mga marites. Marites lang. So, sinumbong siya doon sa hari. At yun nga, because of his relationship with his God, yun ang naging dahilan ng kanyang panibagong problema. Amen? Ano yung tugon niya? Sa panahon ng problema, manalangin. Kung ikaw po ay nakakaranas ng mga mabibigat na problema, ano solusyon? Manalangin. Diba? Pag nagagalit ka, naaasar ka, ano solusyon? Manalangin. Pag nanalangin ka, mawawala ang galit. Diba? Okay. Pangatlo, consistent confidence. In verse 16, sabi doon, Daniel was confident with his relationship with his God. Ano yun? Ibig sabihin po nito, the quality or state of being reliance. Yung kalidad or status na ikaw ay parang nakasandal sa pader. Amen? Kumpiyansa. Sino may sabi na ito? Ang may sabi nito yung hari. Tama ba? Sabi nga dyan the king spoke and said to Daniel, your God, whom you serve continually or constantly, serve will himself deliver you. Amen? Nakita ng hari, alam ng hari, may kumpiyansa si Daniel sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen? So, what happened? Yun na. Inihagis na doon po sa kulungan ng mga leon. Amen? Sabi po ng talatang 20, ito na yung sumunod na senaryo. Inihagis na ang Daniel, si hari hindi makatulog. Nagpunta siya at nagbalik daw sa kulungan, sabi ng talatang 20. When he has come near to the den to Daniel, he cried out with a troubled voice. Paano niya kaya yun, ano? He cried out with a troubled voice. Ito sinabi niya, Daniel, lingkod ng kataas-taas ang Diyos na buhay. Ang Diyos mo ba na pinaglilingkuran mo palagi? Iligtas ka ba sa mga pangil, sa mga leon? Gumagarangal pa yung boses ko. Siguro, di wala sumasagot. Biglang pagdating ng verse 21. Then Daniel spoke to the king. Mahal na hari! Mabuhay po kayo! Ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay nagpadala ng mga anghel at tinikom niya ang mga bibig ng mga leon at hindi ako nasaktan. Hallelujah. Kaya ng Diyos na ating pinaglilingkuran. No? Tikumin ang mga bibig. Sino dagdag, ano? Walang leon na lang. No? Kaya kung nagtagda ko mamaya, saan naman tayo mapunta dyan? May matisod pa. So, ayan po. Hindi raw siya na ano? Amen? Amen. Kaya huwag ninyong sasalitaan yung mga likod na yun. Sino nito yung kinakalaban ng pastor? Sino nito nagsasalita na negatibo lang sa pastor? Hallelujah. Diba?
Para kayong leon. Amen? Amen. Yung hantayin na tikumin kayo ng tikumin ang bibig ninyo ng Panginoon. Amen? Hindi na kayo makapagsalita. Are you Hallelujah. with me? Amen. Oh. Oh, what happened? Sabi rito, yun nga, niligtas na siya. Bakit? Because he had trusted God. Amen? Wala palang leon na po pwedeng sumira sa iyo, magwasak sa iyo, gumalaw sa iyo, kung ikaw ay totoo at tunay na nagtitiwala sa Panginoon. Amen? Tinututunan na to. Ayun, tapusin ko to. Verse 54. What happened doon sa mga accuser? Pag-usapan natin mga accuser. Sabi po, ng verse 24, then the king's order to arrest the men who had maliciously accused Daniel. Hallelujah. Sila ngayon, ito na, baliktad na. Anong ginawa sa kanila? He has thrown them into the lion's den, alone with their wives Allah. and their children. Tapos to them? Oh, sila ngayon ang pinaghuhuli. Hindi lamang sila, pati mga anak, pati pamilya. At ang sabi ng huling salita, the lions leaped on them and tore them apart before they even hit the floor of the den. Wow. Hallelujah. Amen? Amen. Huwag na huwag natin kakalabanin ang mga lingkod ng Diyos. Hallelujah. Lalo na kapag ang mga lingkod ng Diyos na yan ay nakikita natin ang karakter. Amen? Yung buhay na talagang suko sa Panginoon. Don't talk negative against them. Para ka sumisipa sa matulis na bagay. Ang kinakalaban natin, ang Diyos na pinaglilingkuran ni Pastor. God bless po. Sana ang pinag-uwi. Tayo po na tayo lahat at dalhin po natin ang presence ni Lord sa ating pong kalagitnaan. Sa iyong kinatatayuan ngayon, may mga Daniel ka ba kinakaharap? Lingkod na kinakaharap. Mga Daniel, mga lingkod ng Panginoon. May mga problema ba kinakaharap? Family, ministry, personal life, sickness, ano man po ang iyong mga kinakaharap ngayon. Ang mensahe na gusto ipahatid sa atin na natin mapagmahal ng Panginoon, na ang buhay po natin ay makita po ng mga tao na kakaiba. Maranasan mo ang kagalingan, maranasan mo ang restoration ng relationship mo sa iyong pamilya, maranasan mo ang himala sa ministry na iyong ginagalawan. Nothing is impossible to those who believe. All things are possible sa bawat nananampalataya at naglalang magtiwala sa Panginoon. Taas po natin ito po mga kamay at habang nakataas natin po mga kamay, feel the very presence of God in our midst. Narito po ang ating po Panginoon sa ating po kalagitnaan. Gustong gusto ng Panginoon ang buhay natin, ang pamilya mo ay maging kakaiba sa mundo kakaiba. Ang ministeryo na meron ka, gusto niya maging kakaiba. Ang business na meron ka, gusto niya maging kakaiba. Hallelujah. Sa
natin, pinupuri ka namin, Panginoon, sa oras na ito. Let us sing, pinupuri, sinasamba kita. Ang bilang Diyos at aming Panginoon. Ang bilang Diyos at Panginoon. Kailanman hindi ka nababago, O Diyos. Tunay nang ika'y walang katulad. Tunay nang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Lift up your voices to the Lord. Pinupuri. Pinupuri. Sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nang ika'y walang katulad. Tunay nang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Tunay nang ika'y walang katulad. Tunay nang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Sa harapan ng ating Panginoon. Gusto ko sabihin ko sa puso natin, ano man ang iyong nararanasan, ano man ang mabibigat na problema na ating pong nararanasan. Tatlo lang po ang pinag-usapan po natin. Be consistent to your character. Be consistent to your commitment to our relationship with our God. At ang pinakamahalaga po, be confidence on Him. Patuloy po tayo magtiwala sa Kanya. Darating at darating ang araw ng Panginoon na makikita po natin ang Diyos natin na binigay mahal. Sabi nga po ng conclusion sa talata 26 at 28, I make a decree that in all the dominion of my kingdom, men are to fear and tremble before the God of Daniel. That is the king's declaration. Nagkaroon ng testimonya ang Daniel sa harapan po ng mahal na hari. At ito pa po, so this Daniel enjoyed success. Sino po yung gusto makaranas? Successful na buhay! Successful na pamilya! Successful na business! Sabi lang, Daniel enjoyed success in the reign of Darius and in the reign of Cyrus the Persian. God bless us all. God all be the glory. Hiling ko kapatid na tayo po ay muling tumayo. Ang adhikain po ng Pantas ay tumulong sa mga pastor at patatagin ang bawat ministry at kasama daw mga kapatid na ang bawat ministry, bawat pastor, mga manggawa ng Diyos